Sa isang forum na inorganisa ng Strat-Based ADR Institute ngayong araw, pinagtuunan ng pansin ng mga mambabatas ang mga hamon at problema ng sektor ng infrastruktura ng bansa. Comparing us to the ASEAN neighbors, we are already lacking behind in terms of infrastructure development. We are behind by what, 25, 30 years in terms of infra development? Base sa latest Global Competitiveness Report, sadsad sa rank 102 sa kabuuang 141 ang Pilipinas sa sektor ng transport infrastructure. Sa Asia, nasa rank 86 naman ang railway service ng Pilipinas sa kabuuang 101 bansa. Ani ni Senator J.V. Ejercito, kailangang ma-institutionalize ang Comprehensive Master Plan for Infrastructure Development bilang long-term solution sa mga problema ng infrastruktura. Kasama na dyan ang paglutas ng matinding pagbaha sa maraming lugar sa Pilipinas. Whoever sits as president in the future, the infrastructure development has to continue. We need to have a roadmap, a blueprint that the government should be following. Para naman kay Senator Grace Poe, ang mas pinaigting na public-private partnerships sagot sa problema ng pondo. Funding infra should not be done via taxes or debts alone. Through PPPs, this government can do more with less. PPPs offer stable funding for capital-intensive infrastructure projects with the promise of efficient and innovative services. Dapat din umanong tutukan ng pamahalaan ang PPPs na nagbibigay ng smart solutions sa pamamagitan ng makabago at technology-driven projects. Nasa 159,000 ang backlog ng mga classroom sa bansa. 1 milyong hektarya naman ng irrigable land ang hindi napapakinabangan. Higit 140,000 kilometro ng sub-national roads ang hindi pa rin sementado. At halos 2 trilyong piso pa ang kailangan para mapondohan ang ilang railway projects. Dagdag pa ng Senadora, 48 sa halos 200 flagship infrastructure projects ng National Economic and Development Authority o NEDA ay kinakailangang mapondohan sa pamamagitan ng PPPs. Nagkakahalaga raw ito ng 2.4 trillion pesos mula sa kabuuang 8.71 trillion pesos. There's a much needed support for government to be able to roll out on infrastructure projects. And we have very limited fiscal space. So instead of borrowing money, why don't we partner up with companies that have a good track record who actually delivers on their project so that the government doesn't have to get it from out of pocket. Nito lang Miyerkules na ipasa ng Senado sa second reading ang Senate Bill 2233 o PPP Act. Nakatakda itong talakayin sa third reading ng Bicameral Committee sa darating na Martes, September 26. EJ Gomez, CNN Philippines.